Isa humapagpalang gabi mga kapatid and happy Lord's Day po ulit. Kasama niyo po uli ang inyong lingkod, Brother Romel po, mula dito po sa Oman, Sultanate of Oman po. Una sa lahat, purihin natin ang Panginoon mga kapatid, pasalamatan po natin siya sapagkat binigyan po tayong muli ng pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama at makapagpuri po sa Kanya sa Spirito at sa katotohanan. Pangalawa po, salamat po sa SGMA muli, sa SGMA Church of Christ, sa pangunguna po ni Brother Malby for the invitation po uli. At tayo po ay nagpapatuloy mga kapatid sa ating series of parables ng ating Panginoong Kristo. And we are now on the third parable. Dito pa rin po tayo sa Luke chapter 15. So nakita natin mga kapatid dun sa mga previews na pag-aaral natin sa mga parables na napag-usapan natin mga kapatid, ay natalakay po natin, na napag-aralan po natin at nahugutan po natin ng mga lessons yung parable of the prodigal sons, which actually po yung nauna, at napag-aralan din po natin yung parable of the lost sheep. And yung mga previous na parables na napag-aralan po natin, saan po ba siya nagsimula ang lahat ng mga parables na ito? Bakit binigay po ng ating Panginoong Jesus ang mga parables na nakasulat po dito sa Book of Luke, mga kapatid? Nagsimula po ito sa verse 1, mga kapatid, na yung tax collectors and the sinners had drawn near to hear the lessons or to hear the ministry ng ating Panginoong Jesus. At pagdating dun sa verse 2 ng Luke chapter 15, mga kapatid, yung mga Pharisees and the scribes, they started murmuring, mga kapatid. Why? Because our Lord Jesus Christ received them, tinanggap sila ng Panginoong Jesus nung sila po'y lumapit sa Kanya. Kaya nga po, ang response ng ating Panginoong Jesus sa mga Pharisees and the scribes murmuring of what He has done is ito mga parables nga po. Okay? At now, notable po dun sa mga previous parables natin, mga kapatid, yung father's yearning for love for the lost. Okay? And of course, isang makikita po natin dito sa mga parables na ito, which is the central theme ngayon ng pag-aaralan natin, is yung attitude. Alright. Kapatid, sa next slide tayo. Alright? So dito po makikita natin mga kapatid, yung the attitude found, the parable of the lost coin. So yan po, magsisentro yung ating pag-uusapan, mga kapatid. Sa pag-aaral po natin ngayong gabi, naka-focus po tayo sa dalawang bagay. Una po, we analyze the content of the parable of the lost coin, mga kapatid. At pangalawa po, parable is applied. Ngayon, dito po sa lessons, may 3 lessons tayo in relation to attitudes. Okay? Now mga kapatid, before we start, kasi very recent ito, mga kapatid, since we're talking about the attitude, mga kapatid, very recently lang ito, yung wildfire. All of us actually, are aware of this wildfire na nangyari po sa Los Angeles, California, sa Pacific Palisades, or about 23,000 acres daw po yung land na nasunog, tapos millions of dollars yung nawala, mga bahay, ari-arian. But before mangyari yun kasi mga kapatid, yung kalunos-lunos na pangyayari sa Pacific Palisades sa Los Angeles, may nag-viral na video, yung sa Oscar Awards, yung sinabi nung host doon, si Nikki Glaser, when she mocked God, made a blasphemous saying, "Godless town." Diba? Sikat, nag-viral yan eh. Diba? Godless town daw yung lugar na yon. Halos lahat ng tao, mga kapatid na nandoon, na talagang nagtawanan. So sa ating mga nakapanood, ito yung tanong eh. Sa atin po na mga nakapanood, what was our attitude? What was our attitude towards dun sa video? Dun sa sinabi ni Nikki Glaser?
Ano yung attitude natin dun sa mga taong nandun na nagtawanan pa? Remember mga kapatid, those people are lost. Alright? Those are lost. Now, in this lesson, mga kapatid, we shall consider ano yung nilalaman nito. Nang nilalaman nito about attitude na dapat meron tayo towards the lost. Kapatid, basahin po natin. Next slide tayo. Sige, kapatid. Yan, basahin po natin ngayon yung ating passage na kung saan dito po natin kukunin yung ating lessons. Okay? So, mula po sa Luke chapter 15 verses 8 to 10, ang sabi po dito, or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she found it, she calls together her friends and neighbors, saying, rejoice with me, for I have found a coin that I had lost. Just so, I tell you, there is a joy before the angels of God over the sinner who repents. Pagpalain nawa ang pagkabasa, mga kapatid. Now, dito po, titignan natin, mga kapatid, yung sinabi kong dalawang bagay na pag-aaralan po natin. Let's go to the next slide, kapatid. Tignan natin yung parable. Parable is analyzed. Okay? So, yan po yung unahin natin, mga kapatid. Parable is analyzed. Now, dito po sa second parable kasi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, He demonstrates God's attitude. The attitude to His people who have strayed, nawala, naligaw from His ways, and who have therefore, broken the fellowship with Him. As Jesus told, mga kapatid, dito po sa parable of the lost coin, sinimula ng Panginoong Jesus yung parable with another rhetorical question. Or what a man, or what a woman. Remember do sa parable of the lost sheep, ganun din yung sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Anong gagawin ng lalaki kung, di ba? So, sabi dito po na ating Panginoong Jesus, if she has 10 silver coins and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it? Kung sinong babae ba na may 10 pirasong pila, na wala yung isa, hindi man niya magsisinda ng ilawan, magwawali sa bahay, hahanapin hanggat ito'y matagpuan niya. Of course, the expected answer dito sa rhetorical question, mga kapatid, wala, di ba? Walang gagawa. Ang gagawin ng babae pag nawalan, hahanapin niya, di ba? So, any woman, anyone in a situation na ganito would diligently search, di ba? Diligently search until he found it. Yung lost coin, di ba? Yung nawala, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, para katulad talaga nung question ng ating Panginoong Jesus, doon sa parable of the lost sheep, doon sa verse 4, sino sa inyo ang merong 100 tupa na nawala ang isa? Hindi nyo ba hanapin? Hindi nyo ba iiwan yung 99 at hahanapin nyo yung nawawala? Of course, a rhetorical question, ang answer, none. Walang gagawa na hindi niya hanapin. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, napaka-linaw nung sinabi ng Panginoon na hindi nyo ba hanapin kapag may nawala sa inyo? So, madaling salita, mga kapatid, it's a human nature. It's a human nature na kapag nawala sa atin ang isang bagay, lalo't valuable, di ba hanapin mo? Di ba hanapin natin? Lalo't lubhang mahalaga sa atin, mga kapatid? Kasi dito sa verse 8, yung natural reaction na gagawin ng babae, he will light a lamp, sweep the floor, or swept the house, and seek diligently until she finds it. Yung silver coin, mga kapatid, nung panahon na yon, okay? Tumutukoy po yan sa it's a Roman denarius. Yung isang silver coin, mga kapatid, it was equivalent to a one-day wages or one-day wage.
So isang araw na pagtatrabaho, ang halaga ng isang silver coin. Napakahalaga nun. Ang laking bagay nun, mga kapatid, sa panahon nila. Very valuable talaga siya. Ano po? So tapos, yung karaniwan ng mga bahay nung panahon na yon, of course, is poorer class, nasa poor status sila. Yung usual, no? Small, dirty floor, few windows, maliit lang. Talagang as in maliit, di ba? But yung reaction ng babae, mga kapatid, she frantically, no, turns her house upside down. Don't take it literally. Ibig sabihin, hinanap niya talaga. Kasi may ginawa siya eh. Diba? He lighted the lamp, sweeping everything, hanapin niya talaga saan. Searching carefully for the missing tenth, isang piraso ng pila. Ano mga kapatid? Inilararawan nito, mga kapatid, yung pagsisikap ng babae. Diligently. Pagsisikap ng babae na hanapin yung nawawalang barya. Nagpapakita ito, mga kapatid, ng kanyang determinasyon. Her determination. Determination to find the lost coin. Bakit? Kasi napakahalaga nun sa kanya. Napakahalagang pag-aari yun sa kanya. Kaya dito sa verse 8, mga kapatid, ano po? Pinapakita sa atin na yung babae, the initial reaction of her is to diligently determined to find the lost coin. Just like the good shepherd. Diba? Just like the good shepherd, mga kapatid, do sa parable of the lost sheep, until the shepherd finds the lost sheep. Determination, conviction, to find the lost coin. Doon tayo sa next slide, kapatid. So yan yung sa verse 8, mga kapatid. Now, let's look at this, mga kapatid. Ano po? So, sa talinghaga nagpatuloy yung talinghaga ng Panginoong Jesucristo. Yung babaeng naghaharap ng nawawalang pila. Tapos nung nagtatagpuan po niya, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, kapitbahay, upang ipahayag yung kanyang kagalakan. Para ipagdiwang, mga kapatid, yung kanyang natuklasan. Yung nahanap niya na yung kanyang nawawalang pila. Isang pirasong pila, mga kapatid. So nung natagpuan niya, sabi doon sa verse 9, ayan po, natagpuan niya, tinawag niya yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya, magigalak kayo sa akin. Makisaya kayo sa akin. Sapagkat natagpuan ko na yung pilak na nawawala. Mga kapatid, makikita natin yung babae upon finding the lost coin, she will call the friends and the neighbors together to rejoice with her. So yung pagkatuklas ng nawawalang pilak ay nagdulot ng labis na kagalakan sa kanya. Bakit siya nag-imbita? Bakit siya tinawag yung mga friends niya to celebrate? Because she found it. She found the lost coin. Pinapakita nito, mga kapatid, yung pagbabalik na nawawalang bagay. Pagbabalik ng nawawalang mahalagang bagay sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, hindi lamang ng pag-aari niya, mga kapatid, kundi sa kanya mismong personal. So ano yung ginawa ng babae? Yung pag-aanyaya ng babae sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay, nagsasaad po yun ng kanyang pagnanais na ibahagi yung kanyang kaligayahan, yung kanyang ligaya, yung kanyang happiness. Nagpapakita ito, mga kapatid, nung kahalagahan ng mga tao sa kanyang komunidad. Maaari namang mag-celebrate na lang siya mag-isa, di ba? Pero bakit inibitahan pa yung mga kaibigan, kapitbahay niya to share the joy? Di ba? To share the joy. Kung paano nagtagumpay siya, yung pagtatagumpay na yon, gusto niyang malasap din, maramdaman din ng mga kapitbahay at mga kaibigan niya. Punta tayo sa next slide, kapatid. Alright. So dito, mga kapatid, ano sabi ng Panginoon Jesus? Similarly, doon sa sinabi ng Panginoon doon sa lost sheep, parable of the lost sheep. Sabi niya, just so, sabi niya, pag nangyari ito, mga kapatid, gayon din, sabi ng Panginoong Jesus. I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.
So narinig ko yung kwento ng babae na nawala ng isang pirasong pilak mula sa kanyang 10 pilak, mga kapatid. Ang talinghaging ito ay nagpapahayag, naglalaman ng mga importante at makabuluhang mensahe tungkol po sa halaga ng salapi. In a deeper sense, halaga ng bawat individual. Kagalakan ng Diyos sa pagbabalik ng naligaw na kaluluwa. Tandaan niyo yung parable of the prodigal son? Nakita niyo po yung galak ng mga kapatid nung tatay, nung bumalik yung kanyang prodigal son. Di ba? May fiesta na nangyari. May celebration. May rejoicing. May joy. Mga kapatid, the same thing doon sa lost sheep, di ba? Nag-imbita siya ng mga kapitbahay kaibigan niya because he wanted to share the celebration. She wanted to share the rejoicing, the happiness na nararamdaman niya nung natagpuan niya yung nawala, mga kapatid. So, nakita natin dito sa parable na ito, nagtapos po siya sa isang mensahe na kung saan, mga kapatid, mayroong malaking kagalakan sa bawat pagkakataon na may isang makasalanang nagbabalik o nagbalik sa Panginoong Diyos. There will be more joy in heaven over one sinner who repents. Similar dun sa binanggit sa verse 7 and verse 10, mga kapatid. Now, let's look at the application of this parable. Next slide tayo, kapatid. Parable is applied. So dito makikita natin, mga kapatid, the attitude. Ito yun na yung sinasabi ko kanina, na may 30 attitude tayong makikita as a lesson for us. The parable is applied. Number 1, the attitude towards the lost. Our attitude towards the lost. What is our attitude towards the lost? Remember po, mga kapatid, yung tanong ko sa inyo kanina. What was our attitude nung nakita natin yung viral video na yon? Nung sinabi ni Nikki Glaser na, this godless town, tumawa din ba tayo? Nainis ba tayo? Naging judgmental ba tayo? What is our attitude towards the lost? Yung shepherd, mga kapatid, who found the sheep, the lost sheep. The father who waited for the return of the prodigal son, and the woman who found the lost coin, they have similar attitudes. They have similar attitudes. Ano yun? Yung yearning love for the lost. Yung pag-ibig, pagpapahalaga dun sa nawala. Yung lamp, mga kapatid, na ginawa ng babae, nung nagsindi siya ng ilawan, lamp represents the gospel. As the Bible says, di ba? Doon sa Psalms 119, verse 105. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Yung brooming, yung pagwawalis, yung sweeping, mga kapatid, it's the instruction of our Lord Jesus Christ on how we find the lost. In finding the lost soul. At ano pa yung attitude ng woman? He seek. Hinanap niya. Hindi siya nagmukmok. Hindi siya umiyak. Hindi siya nainis. Hindi siya naging judgmental. Mga kapatid, he seek. He seek until she finds it. The attitude towards the lost that determine the attitude of the woman. Yung kanyang masigasig na paghahanap ay nagsumisimbolo, mga kapatid, sa pag-aalaga, pagmamahal, pag-ibig sa kanyang silver coin. Something valuable to her. There are 3 different attitudes one can assume toward the lost, mga kapatid. Ito yung mga attitude. Tingnan natin, isa ba to? O ito ba yung attitude natin, mga kapatid?
hate them. Are we hating them? Hating them, mga kapatid, is self-righteous individuals may have this attitude. Yung galit tayo sa mundo, galit tayo. Nagalit tayo kay Nikki Glaser, nung sinabi, oh, this godless town. Nagalit tayo dun sa mga taong tumawa nung sinabi ni Nikki yon, nung host yun. Nagalit tayo. We hated them. This is exactly the attitude of the Pharisees and the scribes, and other religious leaders ng panahon na yon. Remember when the Pharisees, nakita nilang lumapit yung yung mga tax collector at yung mga makasalanan, lumapit sa Panginoong Jesus, nag-murmur sila eh. Nag-murmur sila, nagagalit sila, mga kapatid. Why this person claiming to be the Messiah, all right, is clinging towards this wicked people? They hate them. Ano yung attitude? We hate them. Ano sabi ng Panginoong Jesus sa atin? Do we have to hate people even they hate us? Sabi ng Panginoon Jesus sa Matthew chapter 5 verse 43 to 45, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, sabi ng Panginoong Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Napakalino, mga kapatid, ano? Do we hate them? Do we have the attitude of hating people who are lost? Dito sa Matthew chapter 5, 43 to 45, Jesus is teaching us about loving our enemies, praying for those who persecute us. Jesus challenged tayong lahat, mga kapatid, of having this wisdom, that encourages us that we should love one another, that we should love our neighbors. We should not be hating our enemies, but instead, mga kapatid, He commands us, bilang mga followers niya, to love them. We love them. So, ini-emphasize po sa atin ng Panginoong Jesus yung importansya ng pagdarasal, pananalangin, who mistreated us. This is an act of love. Ano, mga kapatid? Demonstrate a heart aligned with God's heart. A heart aligns to God's will, which reflects the character of our Lord Jesus Christ sa atin. Sapagkat because Jesus explains that God knows or shows kindness. God shows both or kindness to both righteous and unrighteous. Nagpapakita ito, mga kapatid, ng unconditional love ng Panginoong Diyos. That it is not limited to those who are good, to those who are found, but of course to those who are lost. Do we regard them as with indifference, mga kapatid? Apathy? We lack of sympathy? May ilan ganito eh. Wala tayong pakialam sa iba, lalo na yung lost. But the Bible says, mga kapatid, sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Alinaw na sinasabi ng verses na to, mga kapatid. Yung kahalagahan ng humility and selflessness in our relationship with others. Ini-instruct tayo, mga totoong Kristiyano, mga kapatid, to do nothing out of selfish ambition or vain conceit. But instead po, mga kapatid, we are called to adopt the attitude of humility, valuing others above ourselves. We should consider their interests. Paul encourages us, mga kapatid, to look not only sa mga interest natin, but also the interest of others. Bakit kaya? Bakit kaya siya ganun? Bakit kaya nila nasabi yon? This means, mga kapatid, we consider, we are considerate and supportive
fostering the spirit of what? Unity, of love. So dapat magkaroon tayo ng ganitong mindset, hindi yung we hate them or we treat them indifference, wala tayong sympathy, meron tayo apathy. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos eh. Or, number 3, we seek and welcome them. Ganito po ba yung attitude natin sa mga lost soul? Because this is the attitude of our Lord Jesus Christ. Nung lumapit yung mga tax collectors and the mga wicked, yung mga makasalanan sa Kanya, pinagtabuyan ba ng Panginoon? Umalis kayo rito dahil makasalanan kayo. Did Jesus hated them? Or did Jesus hate them? Did Jesus show apathy to them? No. Hindi po, mga kapatid. But what our Lord Jesus Christ did, He seek and welcome those who are lost. Kanya mga kapatid, our Lord Jesus Christ sought them. Hinahanap niya sila eh. And He welcomed them, He welcomed them. Bakit po? Kasi sa Luke chapter 19 verse 10, ano pa yung mission ng Panginoon? Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. With the same thought, sa sinabi ni John, So John chapter 10 verse 16. Sabi sa John chapter 10 verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Itong verses mga kapatid sa Luke chapter 19 verse 10 at John 10:16 mga kapatid, itong verses concisely summarize the mission of our Lord Jesus Christ. He came specifically to seek out those who are spiritually lost. Those who are separated from God due to sin. Yung term na lost, it compasses mga kapatid, all people in need of redemption. Yung lost. Those people who blaspheme God, they are lost. Those people who laughed when Nikki Glaser said, this is a talentless guy, they are lost. Nikki Glaser is lost. But what was our attitude towards them? Kuha niyo po mga kapatid. Tulad ng ginawa ng shepherd, tulad ng ginawa ng woman, they seek diligently to seek and to save. It indicates that ang Panginoong Jesucristo is actively involved in the process of salvation. Are we? Are you? Actively involved in the process of saving the lost. Ang Panginoong Jesus, He doesn't wait for people to come to Him, but instead, He reaches out. He reaches out for them, demonstrating God's love and grace. Kasi yun ang mission ng Panginoon. It's the center. Yan yung focus ng mission ng Panginoon kung bakit siya nandito, napunta sa sanlibutan. Illustrating the God's desire for the reconciliation with humanity. That is the attitude of our Lord Jesus Christ. That's the attitude of our Father towards the lost. Pinakita po rito mga kapatid. Pinapakita sa atin itong parable na to, yung attitude na dapat meron tayo. Pinapakita sa atin ng parable na ito yung mensahe ng pag-ibig, pagpapahalaga, pagbabalik loob. Those are very important sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. So our attitude mga kapatid, ano dapat yung attitude natin? Both welcoming and seeking those who are lost. So dito mga kapatid, pinapakita sa atin ng Diyos yung value. Yung value ng each individual. Yung value ng tao. Yung value ng nawawala. In that every person is precious to God. Yung worth nila is immense. Immense.
ang value ng bawat isa. Ano sabi sa atin sa Matthew? Gaano ba ka-valuable ang tao? Matthew chapter 10 verses 21 to 20, 29 to 31, hindi sabi dito, are not two sparrows sold for a penny? Yet one of them will fall to the ground outside your Father's care, and even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Jesus is teaching us, mga kapatid, ano po? That God is intimately aware and cares for everyone. Sa bawat isa. Righteous, unrighteous. Especially those who are lost. Are we diligently seeking for the lost? Just like what the woman did in this parable? Are we actively welcoming those who are lost? As Jesus did, mga kapatid? The question that we have to ponder on, that we have to meditate on. What is our attitude? Go to the next attitude, kapatid na ano. Next slide tayo, kapatid na Malby. Ayan, salamat. So, number 2 attitude tayo, mga kapatid. Kapatid, doon sa ano? Attitude. Number 2. Next slide, kapatid. Ayan, salamat. Alright, so next slide, at number 2 attitude. The attitude towards the repentant soul. Ano yung attitude natin dun sa mga nagrepent? Kasi dito po sa verse 9, di ba yung babae, when she found it, nung natagpuan niya yung lost coin, she calls together all her friends, their neighbors, at ang sabi niya, rejoicing with me, for I have found the coin that I had lost. Yung both parables, the lost sheep and the lost coin, describe the heavenly joy when they found what was lost. They call their friends and celebrate. Even to sa prodigal son. Nung bumalik yung anak, may celebration na nangyari. Di ba mga kapatid, ano? May celebration na nangyari. So nung makita ng babae na nawawalang silver coin, siya ay nagdiwang. Tinawag ng kanyang mga kaibigan kapitbahay na makigalak sa kanya. Mga kapatid, what is our attitude when a sinner repents? Are we indifferent? O, yan yung mga attitudes, mga kapatid, nakikita nyo sa screen. Are we indifferent? Yung parang, so what? Ano kung nag-repent siya? Are we indifferent? Or are we skeptical? Parang sabihin natin, I wonder if they really repented. Baka naman nagkukunwari lang yan. Nag-repent ba talaga yan? Or are we judgmental? Kasalanan niya yan eh. Bakit kasi nagkasala siya in the first place? Or the last one, are we full of joy? That's wonderful. Praise God. Di ba? When someone repented, when someone baptized, ano yung attitude natin? When a soul repents, it should be an occasion of great joy. Dapat ganun eh. Ganun na sabi po sa atin ni Apostle Paul. Sa 2 Corinthians, chapter 7, verses 4 to 9. Hindi ko na po babasahin. Bigay ko lang po sa inyo yung buod. Ng 2 Corinthians chapter 7, verses 4 to 9. Dito po, pinapahayag ni Apostol Pablo yung kanyang kagalakan at pag-asa sa mga taga-Korinto. Pinakita rito ni Apostol Paul yung kanyang damdamin, yung damdamin na nagmamalasakit at yung kanyang pagnanais na makita silang nagbago. Andun yung kagalakan kay Pablo kay Apostol Pablo. Binagit niya yung kanyang kalungkutan na dulot ng kanilang pagkakamali, di ba? Talagang apektado siya, di ba? Ngunit nagdala ito ng tunay na pagsisilid, sisi at pagbabago sa kanilang kalooban. So, Apostle Paul here, mga kapatid, nagagalak siya dahil sa kanilang pagtanggap ng mensahe.
pagtanggap ng Ebanghelyo. Yung kanilang pagsisisi ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan. Kahit na nagdanas sila ng pagdurusa sa kanilang mga pagkakamali, yung kagalakan kay Apostle Pablo, hindi niya maitago, mga kapatid, no, sa mga taga-Korinto. Pinapakita niya na talagang nagagalak siya sa pagbabalik loob ng mga taga-Korinto po, mga kapatid. So, napakahalaga nung mensahe, no? Nung mensahe po dito sa 2 Corinthians chapter 7 verses 4 to 9 in relation to sa attitude na we celebrate, we rejoice kapag may soul na nag-repent. Kanya mga kapatid, isang paalaala sa atin, pinapaalala sa atin na Apostle Paul, na yung kahalagahan ng tunay na pagsisisi at yung kagalakan na naidudulot nito, ano? Yung pag may nagbalik loob, may nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, may kagalakan itong hatid. Pinapakita nito yung kahit na sa alam niyo yung pagsubok na pinagdaanan, yung pagsubok na pinagdaanan nung tao, nung kapatid na nagbalik loob, 'di ba? Na nagdesisyon pa rin siya na sundin ang kalooban ng Panginoon, na tanggapin ang ebanghelyo ng Panginoon. Isang napakalaking selebrasyon, kagalakan. Why God wants us to rejoice and be joyful? Bakit gusto ng Diyos? Bakit gusto ng Panginoon na magalak tayo? Mag-rejoice tayo kapag may isang soul or souls na nagbalik loob sa Panginoong Diyos? Because God rejoices, celebrates when one soul is found. Doon tayo sa next slide, kapatid na Malvi. It boils us down to the third attitude. Ano yung patlong attitude, mga kapatid, na makikita natin dito sa parable of the lost coin? The heavens or God's attitude when one soul is found. Di ba sabi ng Panginoon Jesus? Just so, sabi ng Panginoon Jesus, I tell you, there is joy before angels of God over one sinner who repents. So, itong parable reinforce, mga kapatid, yung main points dun sa previous parables, that there will be more joy in heaven over sinner who repents, sa verse 7. Di ba? More joy in the presence of the angels of God, sa verse 10. Dito po sa verse 10. Does this mean to say that angels rejoice when sinner repents? Yes. Does this mean that God rejoices? God himself rejoices and pleased when sinner repents? Certainly yes. Bakit po? Because God certainly takes a deep interest in our salvation. He takes deep interest sa kaligtasan natin. Sabi po sa 1 Peter, hindi ko na po babasahin, bigay ko lang po yung buod. 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Dito po, mga kapatid, makikita natin, ano po, na tinatalakay ni Apostle Peter, yung mga propeta na nagpropesiya tungkol sa kaligtasan na darating sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pinapakita po dito sa sulat ni Pedro sa 1 Peter chapter 10 verse 10 to 12. Pinapakita niya yung mga propesiya tungkol sa pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatian na susunod ay hindi lamang para sa kanilang panahon, hindi lang para sa kanila, kundi to the next generation. Umabot nga sa atin. At sana nga, kaloob ng Panginoon ay umabot pa sa mga susunod na henerasyon. So dito po makita natin yung nilalaman, mga mensahe na magiging mahalaga, mahalaga sa Diyos yung kaligtasan ng tao. Hindi lang po sa panahon nila, kundi sa panahon natin ngayon. Makikita natin po dito na yung divine plan of God para po sa mga tao, He certainly cares for us. God certainly loves us. Tulad ng sinabi ng Apostle Peter din, di ba, sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Anong gusto ng Panginoong Diyos? Huwag mapahamak ang lahat. Huwag mapahamak ang lost. The lost souls. Anong gusto ng Panginoon? Magsisi po. Dumating sa pagsisisi
ang mga lost, ang mga nawawala. Whenever a lost soul repents and returns back to God, there is a joy before the angels of God over the sinner who repents. Yung mga anghel na ito, mga kapatid, these angels who are in God's presence celebrates. They celebrate with joy every time one sinner repents. At yung, kasi nare-restore yung relationship eh. Nare-restore yung relationship ng tao sa Diyos. Kaya sobra po yung kagalakan. And next, angels have been and will be, ano mga kapatid, involved in carrying out God's plan for salvation. May mahalagang tungkulin, ano mga kapatid, participation yung mga anghel. Malapit na po ako. May mahalaga po silang tungkulin po, mga kapatid, sa salvation ng bawat tao. Sa Luke chapter 2, verse 10 to 14, hindi ko na po babasahin, yung mga anghel po dito nagpapakita ng mga kapatid na pinapahayag po nila dito yung magandang balita when our Lord Jesus Christ was born in Bethlehem. Sa kapanganakan po ni Jesus. Sinabi ng mga anghel sa mga pastol, yung mga pastol doon, yung mga shepherd, huwag kayong matakot sapagkat nagdadala sila ng malaking kagalakan sa tao. Pinahayag nila ng isang tagapagligtas, ang Misaya, ang Kristo, ay isinilang po sa Bethlehem. So makikita natin doon mga kapatid, yung participation ng mga anghel sa salvation ng tao. At meron din po silang participation when the second coming of our Lord Jesus Christ, di ba? Sa Matthew 25:31. When the Son of Man comes in His glory, di ba? All angels with Him, He will sit on the glorious throne. And ganoon din po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. Ano yung pinapahayag po sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9? Dito po pinasabi ni Apostle Paul yung sa pagbabalik po muli ng Panginoong Kristo, mga kapatid, dun sa mga hindi tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoon, meron pong paghahatol. At kasama po ang mga anghel. At lastly, mga kapatid, ang Diyos, He who dwells in the presence of angels will greatly rejoice. Nagagalak ba ang Diyos sa pagkawasak ng naliligaw? Never. Kaya sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, anong nais ng Diyos? Magsising lahat. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Nagagalak ba siya? Ezekiel chapter 18 verse 23 states, Do I take any pleasure in the death of the wicked? Declares the sovereign Lord. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live? So itong Ezekiel chapter 18 verse 23, mga kapatid, nagpapakita po ito that God does not delight in the destruction or death of the wicked, but instead, mga kapatid, He desires the repentance and return to righteousness. Just like 2 Peter chapter 3 verse 9. Kanya mga kapatid, nagpapakita ito ng compassion and mercy of God na mas gusto ng Diyos na maligtas ang tao because He values life. He seeks to restore the relationship to man na nasira po doon sa Genesis kay Adam and Eve. Kasi ang sabi ng Diyos, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 18:32, ano sabi ng Panginoong Diyos sa Ezekiel chapter 18:32? Ito po sabi, For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord. So turn and live. Ang nais ng Diyos ay mabuhay kasama niya ang kanyang nilikha. Sa Zephaniah chapter 3 verse 17, inililarawan po dito ng Diyos bilang isang makapangyarihan na tagapagligtas. Nilalarawan po dito, mga kapatid, na nagagalak ang Diyos sa mga tao kapag sila po ay nagbabalik loob sa Kanya. So mga kapatid, what is our attitude when sinners repent? Are we indifferent? Are we skeptical? Are we judgmental? Or are we full of joy?
Again, mga kapatid, this parable, yung theme niya, ano po, with other parables, Father is yearning, yung yearning love for the lost. And the attitude, mga kapatid, yung attitude natin towards the lost. Next slide, kapatid. Sa pagtatapos po ng mensaheng ito, mga kapatid. So napakahalaga po, mga kapatid, ano po, na yung pinapakita po sa atin ng parable of the lost coin, it serves to remind us na God only welcomes sinners. He goes out. He goes out of His way to save them. Do we go out? Do we reach for the lost? God rejoices when sinners repent. Are we? Are we rejoicing too? Are we happy too? Kapag may nabautismohan? And bakit gusto po ng Diyos na ganito yung ating attitude? Because we are expected to imitate the character of our Lord Jesus Christ, the character of our God. Purihin natin ang Panginoon. All glory to Him. Happy Lord's Day po. Sana po nakapulutan natin ang aral, the parable of the lost coin. Glory to God. Happy Lord's Day po, mga kapatid.